Is it really? Good morning to all of us. Amen. Okay, good morning. Dahil ano man ang panahon, ano man po ang nangyayari sa ating palibot, gaano man ito, kalala, or madilim man ang paligid, it's always good for God. Because God is good. And ito po yung verse na alam natin na palagi itong nagagamit. At muli ay gusto ko po itong basahin sa bawat isa sa atin na kung saan ay ito ngayon ang siyang nakikita din natin patuloy na kumikilos sa ating panahon, sa ating personal na mga buhay, sa lahat ng bagay na kung saan ay tinakda ng Diyos para sa atin. In Romans chapter 8 verses 28 and 30. So ito po ay sa nasa verse 28 and 30. And I always want to read it in Passion Translation. Okay, sa version na ito. Verses 28 to 30 ng chapter 8 of Romans. Okay, I read, "We are assured and know that God..." Okay, so, dito pala yung version na yun. This is amplified. So, lilipat ako sa Passion Translation. "So we are convinced," napaka-strong po ng ginamit niyang word. "We are convinced that every detail of our lives is continually woven together to fit into God's perfect plan of bringing good into our lives. For we are His lovers who have been called to fulfill His design purpose. For He knew all about us before we were born, and He destined us, ang ibig sabihin ng destined, sealed us with God's mark upon us, no? Yung sinelyohan tayo ng Diyos. And He destined us from the beginning to share the likeness of His Son. This means the Son is the oldest among a vast family of brothers and sisters who will become just like Him. And then verse 30, having determined, no, yung determined, tinadhanaan na niya po tayo. Tinadhana niya. Having determined our destiny ahead of time, He called us to Himself and transferred His perfect righteousness to everyone He called. And those who possess His perfect righteousness, He co-glorified with His Son. Amen. Alam niyo po, napakadakila ng Diyos na gawin niya ito sa bawat isa sa atin. Yung pinakalas na binasa natin, na, and those who possess His perfect righteousness. Tinransfer niya yung righteousness na sa atin. And sabi niya, those who possess His perfect righteousness, He co-glorified with His Son. Pagkatapos na bihisan tayo ng kanyang righteousness, no? Na hindi sa ating ginawa, kundi tinanggap natin ito. At kung tayo magpapatuloy pa na lumakad na kasama niya, ayon sa kanyang Espiritu, we will be co-glorified with His Son. Alam niyo po, bigla pumasok sa isip ko yung co-glorified with His Son. Kasi ang isang, naniniwala po ko, we know about Charlie Kirk, di ba, na buong Amerika at even ang buong mundo na nakikilala siya, ay lalo pa pong kumakalat yung mga messages na naituro niya. And wow, it's medyo na bigla po kung nagkaroon ng sa puso ko yung parang grief in the sense na nalungkot po ako dahil yung pagkawala niya, bagamat itinuturing po siyang martyr. We know na isa po siya sa mga martyrs na a young martyr at the age of 31, he died because he was killed. Siya po binarit kung kilala niyo po siya. The reason why I'm telling you this, kasi nga po, tragic ang nangyari in the sense na
Sa tingin ng tao, it is tragic, subalit sa mata ng Diyos, agad-agad, ang kaluwalhatian niya ay nagdingning siya sa langit. In heaven now, He's being co-glorified with Christ. Hallelujah. Kaya bigla ko lang po siyang naalala, may nadagdag na kalinglingan sa kalagitan dahil sa kanyang pag-uwi. Alam niyo po ang kamatayan na hindi dapat katakutan. Katulad nga ni Charlie Kirk ay umuwi na siya sa Panginoon. And mostly naniniwala po halos lahat ng mga tao, although yung iba ayaw nila, I heard of someone na sabi nila puntahan daw nila o pag-pray nila para mabuhay si Charlie. Pero yun nga po, naniniwala tayo na bagamat bata siya, ay kinuha na siya ng Diyos dahil isa pong bagay na alam natin, He has done His job well. Hallelujah. No? Na kung saan ay winelcome na siya ng Diyos na ng isang mabuting pag-welcome. Well done. Sabi ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Because he was faithful to the end. Na ang isa pong bagay na nakita sa kanya ay ang kanyang courage about truth. Nasabihin ang katotohanan with love. Alam po ninyo, naniniwala pa rin ako na bagamat nawala ang isang taong katulad niya, ay masikip yung binhi na naitanim niya, na mayroong binhi na tutubo doon sa dugo na dumanak sa kanya. Masikip lalo na sa mga kabataan. Kaya po yung mga kabataan na narito, huwag niyong tingnan ang inyong sarili na wala kayong kwenta o wala kayong magagawa dahil bata kayo. Kayo ang nais ng Diyos na magamit sa darating na panahon. Dahil kayo ang susunod na kukuha ng baton. We will pass the baton to you dahil kayo ang siyang inaasahan ng Diyos upang magtuloy kung ano man ang mga bagay na naumpisan na sa halip na makisama tayo sa mga bagay na kung saan ay nagre-rebelde ngayon. Alam niyo ba na dapat ang ating isigaw ay ang kabutihan at pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi galit, hindi paghihimagsik ang ating isigaw, kundi ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, ang kaligtasan na pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Amen. Okay, so yung ating binasa na kung sa Tagalog natin babasahin, ang sabi niya sa verse 28, nasasaliksik ng Diyos ang bawat puso ng tao. Siya ang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Okay, that is verse 27 pa na nabasa ko na rin. At alam natin ang lahat ng bagay sa verse 28 ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Take note, sila na mga tinawag. Sino po yung alam nila, tinawag sila ng Diyos. Hindi tinawag na magpastor, hindi tinawag na mag-missionary, kundi tinawag para maging sa Kanya. Amen. To be like His Son, Jesus Christ. Tayo ay Kanyang ariin bilang Kanya. Pag-aari tayo ng Diyos. Amen. God owns us. He owns us. Dahil ang lahat ng mga nilikha, tandaan po natin, ang lahat ng mga nilikha sa buong kasaysayan ng mundong ito, lahat ng bagay, mula pa noon in the present, sa past, sa present, at sa future, ang lahat ng ito ay kumikilos. Ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, sa nakaraan man ito, sa ngayon, at sa darating pang mga panahon, kumikilos. They are working together for good. Amen. For it's one of us who loves God. Kaya ang isa pong dapat na taglay natin, na pinili upang mapili tayo ng Diyos, ay ang mahalin siya. Those who loves God. At ang lahat ng bagay ay gagawa. Pagtutugpa-tugpain ng Diyos, all things will work together for good. Amen. Amen. To them who love God and those who are called
according to His purpose. Amen. Ayon sa layunin ng Diyos na nasa kay Kristo. Kaya lagi po, tandaan po natin, hindi tayo nabubuhay na sumusuntok lang sa angin yung mga ginagawa natin. Ibig sabihin, walang kabuluhan na nauuwi sa wala. Meron pong kapupuntahan. There is a purpose for everything that happens in our life, in the world, even in our families. Lahat po ng yan na nakikita natin, mayroong layunin ng Diyos. At hindi lang basta layunin, maganda at mabuting layunin. Hallelujah. Amen. Amen. Mabuting layunin para sa mga nagmamahal at sa Kanya na tinawag ayon sa Kanyang dakilang layunin. Amen. Amen. Subalit kung titingnan man, gayon pa man, no? Kapag tumingin po tayo sa mundo ngayon, no? Sino pa po yung pagkagising sa umaga, balita na agad ang kanilang pinapakinggan? You know, it's the best thing to hold pagkagising po natin sa umaga ay salita ng Diyos. Kasi baka mabasa yung pangit na balita, magiging, yung the whole day ninyo magiging pabiga. Di po ba? Kapag yung bumulaga sa atin is masamang balita, ano po magiging lakad natin sa buong araw? Mabigat. Pero kung yung mabuting balita nito, ang una natin binuksan at binasa, magiging mabuti po ang buong araw natin. Amen. Hindi po ito masisira. Dahil ang salita ng Diyos, ang siyang patuloy na gabay ng bawat isa sa atin. So, sabi ko nga, na kung titingnan natin kung ano po ang mundo ngayon, it appears to be wildly out of control. Para bang, ano bang nangyari sa mundo ngayon? Kabi-kabila. Hindi lang po sa bansang Pilipinas. Sa buong mundo. Sa ibang bansa, mas magulo pa po. Masigit pa. Yung patayan, yung distraction. No? Yung mga pagsusunog nila. Kung titingnan po natin, para bang nawala na. Na out of control na, naging wild na, it appears na it is wildly out of control. Na wala nang, pwede pa ba ito maayos? Pwede pa ba itong muli na ibalik kung ano man yung mga dati na nakita na natin noon? Akala natin gano'n ang nakikita natin. Yes, in the physical realm, kitang-kita natin yan. Na para bang out of control na ang mundo ito. But it is not. Because God is still in control. Amen. Habang may mga tao na nananalangin, na may pag-asa, na mayroon pa rin mabuting bagay na lilitaw mula dito. At yung mabuting bagay na yun ay yung buhay ni Kristo na naitatatag sa atin. Amen. Amen. Kaya, yun nga po, kaya nasabi ko hindi naman. Dahil lahat po ng mga nilalang ng Diyos, lahat ng nilikha o nilalang sa lupa, na nandito ngayon sa lupa, sa bawat pangyayari sa kalikasan, ay nagko-contribute sa banal na layunin ng Diyos. It contributes. Kahit itong mga gulong ito, kahit itong mga kapakamakan na ito, it contributes for the fulfillment of the divine purpose of God. And what is the divine purpose? The divine purpose is in verse 29, that those who God foreknew be conformed to the likeness of Jesus Christ. Kaya nga, all things work together for good. Nang sa ganon, matupad yung layunin ng Diyos, and that divine purpose is that those who God foreknew be conformed to the likeness of Jesus Christ. And the likeness of Jesus Christ includes moral character of Christ. Of course, number one yan. Yung pagiging katulad ng ating Panginoon Yesu Cristo, it includes the moral character of Christ and also the way in which Jesus Christ lives, moves, and has His being. Amen. Yun yung pagiging katulad ng ating Panginoon. Nataglay natin ang kanyang moral character at tayo mabuhay that we live and move and have our being in God. Lahat ng nasa atin,
ay sa Kanya. Amen. At para sa Kanya. At naniniwala po ko kaya ito ang inilagay na layunin ng Diyos sa atin, no, para abutin natin yun, kasi I believe we will see much disorder. Masigit pa po yung makikitang kaguluhan in the coming days in this world. Akala po natin magulo na, pero sasabihin ko po ito sa inyo, dahil kailangan po na magkaroon ng pagyanig. There is a shaking happening today. Hindi po ito basta-basta na shaking lang, kundi ito'y pagyanig. Hindi para ma-destroy tayo, kundi pagyanig para makita kung ano ang kinatatayuan natin at kung ano ang taglay na natin sa ating pagkatao. Amen. So alam niyo, ang matatakot lamang yung wala kay Kristo. Ang matatakot lamang yung nabuhay lamang sila sa kanilang sarili. Subalit, kung ang nabubuhay sa atin ay si Kristo, hindi yan matatakot. Hallelujah. Amen. Amen. Dumating man ang matinding pagyanig sa mundo ito, mananatili pa rin nakatayo ang buhay ni Kristo sa bawat isa sa atin. Kasi nga po, dahil I believe yung iba sa atin, lalo na yung mga kabataan ngayon, no? Ito na yung mundo. Mga kabataan, ito na yung mundo na harapin nyo, kaya kung hindi pa kayo kung hindi ninyo gagawin ang bagay na nais ng Diyos na gawin ninyo, alam nyo, walang kalalabasan, wala kayong mabuting kinabukasan. Kaya nga, lahat ng ito na naipapasa sa inyo, lahat ng ito na naririnig ninyo, hindi lamang para may tumayo dito na makarinig kayo, kundi para ito ay inyong tanggapin na ito'y binhi na naitatanim sa inyo at pagdating ng panahon sa inyong mga buhay, ito'y lalago upang ito ang magdala sa inyo tungo sa daan ng pagtatagumpay ninyo kay Kristo. Kaya huwag niyong titingnan yung ibang mga kabataan na malaya sila na gawin ang gusto nilang gawin. Alam niyo, kapahamakan ang kanilang hantungan. Akala natin, yun nga yung bakit hindi natin magawa ito. Kasi nga, of course, galing tayo dyan, di ba, sa mundo? Sino pong hindi nang galing sa mundo? Nandito pa naman tayo sa mundo, no? Ibig sabihin yung ginawa natin ang mga bagay sa mundo. Of course, yung iba nga, sabi, lahat ng kasalanan halos nagawa na. But praise God, by the grace of God, kahit anumang kasalanan ay tinatawad ng Diyos. Hallelujah. Amen. Amen. So, totoo po yan na we will see much disorder in the world in the coming days. Kaya ko po sinasabi ito, hindi para lalo tayong matakot, no. Para mas i-ready natin ang ating sarili. Amen. Kailangan po tayo maging handa sa panahon ito. Hindi na ito panahon na patulog-tulog tayo. Ito'y panahon upang magising at gisingin din natin ang iba. Hello, Christians! Amen. Huwag po doon ng palatoy-latoy. Is that the right word? Palatoy-latoy na parang pabanjing-banjing lang yung buhay natin dito. Hindi na po panahon para wasayahin pa natin ang ating buhay. Dahil kung hindi tayo magiging handa sa mga pangyayaring darating. Kasi nga po, hindi tayo sanay sa mga nababalitaan natin. We are not accustomed to having wars on our shores, no? Hindi tayo sanay sa mga digmaan, sa ating dalampasigan, sa kung ano man yung mga nangyayaring kalamidad, sa kung ano man yung mga salot na dumarating, mga sakit na iba-ibang sakit na halos walang lunas. Hindi tayo sanay, hindi yan karaniwan before, subalit ngayon ay tila baga nagiging karaniwan na lang ang mga bagay nito. Kasi nga, even ang mga paraan na ang mundong ito ay destroy ng kaaway kasi actually this earth is destined for destruction by fire. Sabi ni Peter in 2 Peter chapter 3 na naghihintay ang mundong ito ng pagkawasak sa pamamagitan ng apoy dahil kailangan ng bagong mundo ay ilagay na dito.
Hindi ito i-destroy, basta pag nawala ay wala na totally. Of course, mawawala itong lumang lupa, lumang mundo nito, but there will be a new heaven and earth that will come. Kaya nakatakda ito, sabi ni Peter, na nakita niya ito sa panitayan. I believe, kaya niya ito nasulat, ito'y wawasakin ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. At ngayon, nakikita po natin kung paano na yung mga kaparaanan, hindi lamang po yung ginagawa ng kaaway na pagdidestroy sa mundo ito, sa mga tao, ang dinidestroy niya ang tao, no? Nakikita natin, there is the modern warfare consists of viruses, missiles, di po ba? Ngayon, panakot, yung mga missiles na yan, tsaka yung mga virus. Sabi nila, may darating na naman, yan yung mga modern warfare na ginagamit ng kaaway ngayon. Mga poison gas, poison in the water supplies, and even in the food. May mga, nasasabi mo sila na pati ang mga pagkain na nilalagyan na rin ang mga lason ng mga nakakasira sa tao, sa buhay ng tao. Assassinations. Yun nga po, mayroon attempt of assassination, may mga talagang na-assassinate. Katulad nga po ni Charlie Kirk, na kung saan ay nag-iwan naman po siya ng napakalaking impact that he has influenced many young people, lalo na po sila ng mga young people. Kaya lagi po na ang mga young people, kasi ang laking kawalan po sa Amerika ito, dahil siya sana ang siyang nagiging guide, at ang sabi nga nila, even ang president ay humihingi ng counsel sa kanya. Imagine yung wisdom, the grace, he was graced with wisdom. My God, na kapag tinatanong ko siya, nasasagot niya ito with the love of God. No? Kaya, yan nga po yung, sabi ko nga, naisigit ko na yun, yung assassinations and ranks of societal warfare. Di po ba, mga nag-suicide sila, may dala silang bomba, and then bigla na lang sasabog sila. Suicidal warfare. Iba na po yung panahon na yun. And hindi natin alam, hindi natin ito asahan ng isang pag-atake na lang sa anumang paraan na magyari ito sa mundo. No? Hindi ko po ito dinideclare. Sinasabi ko lang po ito na it is possible because the Word of God says it. Na magiging mapanganib ang panahon. In 2 Timothy chapter 3, in the last days, magiging mapanganib, magiging delikado, magiging, kumbaga, ang tao ay alos wala, hindi mo na alam kung ligtas pa siya sa mga bagay na sa paligid niya. Kaya, bagamat tayo po naman ang ginagawa natin sa kabila ng ito, nagpapatuloy pa rin tayo na gawin kung anong dapat natin gawin. Bagamat alam natin darating ang Panginoon. Alam po ninyo, ay marami po ang talagang nagsasabi na at we see it. Yung mga signs talaga nagyayari na, kaya sinasabi nila, itong September daw ay magra-rapture na. But hindi po natin pwedeng sabihin na darating na siya sa exact date na yon. But we know and see, we can see how all the signs are being fulfilled. Hello? Amen. So, hindi po natin alam kung kailan talaga darating ang ating Panginoon. But the thing is, kahit kayong siya lumating, handa tayo. Amen. Kaya, yun nga yung maging tapat lang tayo na maglingkod sa Panginoon. Alam natin na sila na tapat sa Diyos ay kanyang puproteksyonan. He will protect them dahil pinangako niya sa bawat isa sa atin ang bagay na yan. Kaya nga, sa kabilangan po ng mga bagay na ginagawa din ng tao, like yung security na ginagawa niya para sa kanyang buhay, you know, even that security of our lives that we have trusted in has been swept, will be swept away. Marami po mga tao yung mga ipinundar nila
Nakita po natin sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang kapanahunan, na sa pamamagitan ng bagyo, ng sunog, yung kanilang security, yung kanilang mga tahanan, yung kanilang mga property, it was all swept away. Amen. Kaya there's no security in this world. Temporary, yes. But hindi po ito pwedeng panaligan ng hanggang-hanggan. Amen. Walang pwedeng manatili. Only God, no? Ang siyang walang hanggan. Kaya kung nasa Kanya tayo, meron tayong walang hanggan. Amen. Mamatay man ang ating katawan, o wala man tayo dito sa mundo, meron pa rin tayong buhay na kasama ng ating Panginoon, Yesu Cristo. Amen. Kaya ito pong lahat ng mga bagay dito, na kung saan we have been subjected to wars, to wars, to plagues, to calamities, sicknesses. And then, yun nga po, napaka-tragic sa mga tao na bigla na lang because of these plagues and sicknesses, biglang nawala yung kanilang mahal sa buhay. Totoo po yun. Kaya pag-pray po natin yung pamilya ni Charlie Kirk kasi naiwan niya yung kanyang maliliit na anak and I've learned na she's on the way na she's conceiving another baby. I don't know if it is true. So imagine mo, biglang naiwan. Nakakaiyak po minsan na marinig mo yung asawa niya na although alam natin nagtitiwala siya sa Diyos, pero it will not be the same anymore. Sabi nga niya, paano niya ipapaliwanag sa mga anak niya na hindi na uuwi ang kanilang ama? Kaya, isa po yan sa mga bagay na nararanasan ng marami. Bigla na lang yung kanilang security, yung kanilang mahal sa buhay, biglang nawala. Bigla na lang yung kanilang ipinundar na kabuhayan, bigla na lang nawala. Kasi kung isang po kailangan din natin maramdaman yung bagay na ano kaya yung kanilang nararamdaman. Kapag pinag-pray natin sila, ask God, Lord, ilagay mo yung pandaman nila kung ano ang pinagdadaanan nila na as in, ako yung nakakaramdam ng kanilang pandaman. Hindi lang po tayo basta nag-pray, kundi maramdaman din natin na ang pain sa kanilang puso. Kaya, ito pong mga bagay na ito na kung saan, ano kaya ang gagawin natin? Kung ang mga bagay na ito unti-unti na rin dumating. Magkaroon ng giyera, sabi nga ng Matthew 24, wars and rumors of war, earthquake, famine, kasama na dyan ang mga iba't ibang sakit, lahat ng kalamidad, plagues. Kung dumating ito, alam nyo, kinakailangan ko, sabi ko nga, ngayon pa lang, itatag na natin ang buhay ni Kristo sa ating pagkatao. Si Kristo lang ang hindi pwedeng matinag. Amen. Amen. At alam po ninyo, ito yung magandang bagay na sinasabi sa Romans chapter 8 na binasa natin. Ito yung ibig din niyan sabihin na He did for you. Noon pa man nakita na niya, nakilala na niya bago pa tayo pinanganak. Is carefully and specifically working with those whom He foreknew from the beginning of the world. Amen. Imagine mo, parang kunyari, sa mga may anak, yung bagong panganak na baby. Mayroon kang bagong panganak na baby. Parang, titignan mo siya, very delicate siya, no? Parang no? So, parang ang Diyos, ganun niya tayo yung parang, is carefully and specifically working in our lives. Maingat ang Diyos at
Tiyak ang bagay na ginagawa niya sa bawat isa sa atin. Tiyak na tiyak yung mga bagay na ginagawa niya. Para lamang ma-fulfill sa bawat mga pinili niya, yung pong mga pinipili niya, ito ang kaniyang, he is closely taking care of them. Specifically, particularly, carefully, no? Na gawin is working on us. Kaya kung isa po tayo sa mga tao na ito na pinili para sa layunin ito, na hindi lamang tayo basta naligtas pagkatapos patapon na uli yung buhay natin. No. Kailangan manatili tayong sumusunod sa Diyos. And I believe, isa rin sa nagawa ni Charles, he did the will of God. Kaya kinuha na siya. He fulfilled the will of God. At siyempre yung pamumunga ng ginawa niya, greater. Dahil ang sabi nga ng John 12:24, unless a corn of wheat falls to the ground and die, it will remain by itself. But it will fall to the ground and dies, it will bear much fruit. Mas maraming bunga ang siyang titindig. Magbubunga ito ng mas maraming Charlie Kirk. Amen. Nawa, kasama tayo sa mga katulad niya na matapang na hindi niya inurungan ang katotohanan, hindi niya ipinahayag niya ang katotohanan. Kahit marami ang kumalaban, kahit kalabanin man siya, hindi siya natakot. Amen. Kasi nga po, yung predestination natin, we are being predestined to be conformed to the likeness, to the image of our Lord Jesus Christ. That's why we will be called the brothers and sisters of our Lord Jesus Christ. Kapag naging katulad tayo ni Kristo, dahil ama niya ang Diyos, at tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon, naging anak tayo ng Diyos, at naging kapatid tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Bagaman siya'y bugtong na anak, sumalit tayo ang sons, small s, sons and daughters of the living God. Amen. So, hindi po natin ma-imagine how God can work on this. But remember this, God is much, much, much greater than we realize. Amen. Ang Diyos napakadakila niya. Ang Diyos napaka-marvelous niya. Nagagawa niya mga ito, bagamat bumagsak na ang tao. Di po ba? Especially we live in a fallen world. Dahil ang tao ay binigo niya ang Diyos. Sumuway siya sa Diyos at ngayon, itong naging resulta. But still, hindi papayag ang Diyos na hanggang doon na lamang ang ginawa ng tao na pagsuway sa Kanya. Muli niyang ibabangon ng tao na at this time, siya'y magiging katulad ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Na yung character ng ating Panginoon na makita sa atin para maging patutuo na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos. The character of the Lord Jesus Christ exemplifies every desirable trait. Imagine mo, no? Yung lahat ng bagay sa character ng ating Panginoon na nagpapakita ng kanais-nais na katangian. Desirable character. Kanais-nais. Kayo po na may anak, ilan ang anak nyo? Ilan ang kanais-nais ang kanilang katangian na gustong-gusto ninyo sa kanila? Di po ba? Kaya mga young people, nawa, maging desirable yung mga trait natin katulad ni Kristo. Amen. It is the image of God.
Why image of God? Because it is filled with love, with joy, peace, patience, courage, friendliness. Alam niyo, iyan ko lang po yung friendliness. Yung ugali po natin. Hindi po tayo pwedeng bumili ng kaibigan. Kung nararamdaman nila sa atin, kung nakikita nila sa atin, kagiliw-giliw ka, marami ang gusto maging kaibigan sa iyo. At tayo naman, kailangan po bilang anak ng Diyos, maging kaibigan tayo ng lahat. Although, hindi ibig sabihin, kayahin natin yung kanilang ginagawa. Ang ibig sabihin, you have to love all people. That is the image of God. Being friendly or friendliness. Kung ikaw ay puno into the image of God, filled with God, then you are filled with love, joy, peace, patience, courage, friendliness, loyalty. Alam nyo, nakikita po natin yung mga baligtad na tao. Maya-maya dito sila. The next time, dito na naman sila. Walang loyalty. Loyal lang tayo kay Jesus. Amen. Alam niyo po, even me, kasi ang tao po, tao yan. Someday, babalik na rin kanila. Ipapako ka rin nila sa krus, katulad ng ginawa nila kay Kristo. Kaya ako po, nag-iingat. Yun na, yung puri sila ng puri sila ngayon, si Jesus, puri sila ng puri kay Jesus, at the end, pinako din nila sa krus. Kaya totoo po yun ang tao, madaling magbago. Loyalty. Kay Lord lamang, kay Jesus lamang ang loyalty natin. Amen. Although dapat maging loyal kayo sa mga asawa niyo or faithful, ika nga. Siyempre, kasama na din yung mga may asawa. Maging faithful kayo sa inyong mga asawa. Dependability. Na hindi yung dami dala mo yung problema mo sa tao. Ako, may ganito akong problema. Ikaw na yung natidepende ka. Kaya sa'yo na sila magdidepende. Ikaw na yung magbibigay ng mga solusyon sa mga bagay na dapat mong maitulong sa kanila. Hindi yung tagal-tagal mo ng Kristyano, tapos ikaw pa itong, yung pagka may nangyari dun sa let's say may nangyari sa'yo, may tao na gumagawa ng masama sa'yo, ililipat mo pa sa iba. Ano po ba, how can people depend on us? Kung tayo mismo, we can be depended on. The image of Christ is filled with dependability, honesty. Wow! Ano pong nakikita natin ngayon? Especially what is being poured out in the media is all lies. Mostly. Hindi ko po sinasabi lahat. Sorry, hindi ko sinasabi, hindi na kanina all, but then, hindi po lahat. Mas marami ang lies kaysa sa truth. Walang honest. Tatanungin ka ngayon, iba naman ang isasagot sa kabila. There's no honesty among people. Kailangan magkaroon tayo ng honesty. Because lahat ng ito is all that we picture of our God. Yan ang larawan ng ating Panginoon. Hindi natin siya nakikita. Wala pang nakakita sa Diyos. Subalit kung yung kanyang katangian na ibinigay sa atin, na ma-develop ito sa atin, makikita nila ang Diyos sa bawat isa. They see God in us. Diba nung I think si Thomas, John 12 or John, basta sabi niya, we want to see Jesus. People want to see Jesus in us. They are waiting for us to see Jesus in us. Hello? Amen. Kaya, yun po yung ibig sabihin na yung layunin ng Diyos, yung divine purpose of God, that He foreknew us even before we were born, that we are being predestined to be conformed to the image and likeness of our Lord Jesus
Amen. Kaya, yun po yung bagay na kapag naabot natin ang bagay na yun, we are dwelling in the rest of God or the Sabbath of God. Rest of God or the Sabbath of God is to be filled with God at all times, that our thoughts, our words, and actions must be under the direction of the Spirit of God. Amen. Hindi po tayo basta-basta gagawa ng isang bagay without the instruction of God. It must be under the direction of God. Yan ang ibig sabihin ng we are dwelling in the rest of God, in the Sabbath of God. Yung ibig sabihin, nakapahinga ang Diyos sa atin kasi manatag siya sa atin. Dahil alam niya, lahat ng bagay na sinasabi natin, iniisip natin, ginagawa natin are under the direction of the Spirit of God. Because we have to think nothing, say nothing, and do nothing apart from the Lord God of heaven. Amen. Even si Jesus Christ, I do nothing. Sabi niya, I do nothing of myself, but of the Father. Si Jesus mismo, apart from the Father, He doesn't say a word. He doesn't want any thought in Him. He doesn't want to do anything without the Father telling Him, putting in Him, or putting words in Him na sasabihin niya upang sa ganun ay ipakilala niya ang Ama. Amen. Na ipakilala niya ng lubusan ng Ama dito sa lupa. Kaya ipakilala din naman natin ang anak ngayon dito sa mundo ito. Amen. Ang ating Panginoon Kristo ay namuhay na kung saan ang kanyang buhay ay ang Ama ang kanyang ipinahayag. That's why He exemplifies every trait. Desirable trait. No? Ipinakita niya ang mga kanais-nais na katangian. Amen. And this is how He lives. And this is how we should live also. Kung ano siya, ganun din tayo. As He is, so are we in this world. Kung ano siya na nabuhay dito, kung anong ginawa niya dito, ganun din tayo dapat ngayon. Amen. At yun ang dalawang aspeto, the two aspects of the likeness of Christ. Una, the moral character of our Lord Jesus Christ and the eternal Sabbath. They contribute one to the other. Na yung moral character ng ating Panginoon and the eternal rest or Sabbath of God, they contribute one to another. Nagtutulungan-tulungan ang bawat isa. And as we dwell more fully in the Sabbath rest of God, the moral character of Christ is being revealed in us. Kapag nakikiisa ka sa Diyos, the Sabbath, the eternal Sabbath, nakikiisa ka, you are in union with God, then the moral image of God, of Jesus, is being revealed in us. And the more the moral image of God is being revealed in us, the more the increase of the presence of God in our lives. Kaya, yung weight of glory, yung presence ni Lord na nasa atin, may timbang yan. Sabi nga niya, the weight of glory. Sino na kaya yung mabigat sa atin ngayon? Hindi yung mabigat na problema, mabigat ang kalooban, no? Hindi po ko sinasabing kung sino yung pinamakabigat na problema. Gaano na kaya yung bigat ng kaluwalhatian na ibibinis na sa atin ng ating Panginoon. The moral image of Jesus is revealed in us, the more the presence of God is increasing in us. Amen. Hallelujah. Kaya nga,
the moral character of Jesus and the eternal Sabbath, they work together until we can say with Apostle Paul, it is no longer I who lives, but Christ lives in me. Hindi na ako ang nabubuhay. I'm no longer living. Alam niyo, hindi na po natin kailangan mabuhay. Hindi na natin kailangan mabuhay para si Kristo ang mabuhay na sa atin. Amen. Praise the Lord. It is Christ who is living in me. It is Christ who is living in you. It is Christ who is living in us. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, such a wonderful identity with Christ. Amen. Alam niyo, yun ang identity natin kay Kristo. Hindi ka identified sa mga tao. Alam niyo, yung mga kabataan ngayon, nagkakaroon sila ng identity crisis. Hindi nila alam kung saan sila. Kung saan sila nakatayo. Yun ang tinatawag na identity crisis. Kaya kung sino yung mga nakasama nila, then they will become like who they are with. Kaya mga kabataan, piliin nyo ang inyong mga kaibigan. This is an advice to all the young people, boys and girls. Di bali nang wala na kayong kaibigan, Jesus is the best friend that you can have. Hallelujah. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya lulukohin. Hindi ka niya ipapahama. Hindi ka niya ibibenta. Di po ba yung mga kaibigan ngayon? Kunting bagay lang, hindi na sila naging totoo sa'yo. Siniraan ka pa. Jesus will never do that. Amen. Kaya nga, lahat po ng mga bagay na mahirap sa buhay natin, every calamity in the world, it brings us down to the death of our Adamic nature. Mahirap man, tumanggi, pero kailangan. Hello? Amen. Kasi kapag namatay, kapag the more na the Adamic nature is being brought down to death, then there's a new life that will arise in us and it will be revealed in and through us. Amen. Hindi pwedeng nandun siya tapos hindi ma-reveal sa'yo. Di ba sabi niya, nagsindi ka ng ilaw, yung liwanag, hindi pwedeng itago mo lang doon sa ilalim ng puan o lamesa. Kapag nagsindi ka, kailangan ipakita mo. So kung si Jesus nagniningning na sa'yo, it is being revealed in and through you. Hindi kapag nasa mundo ka, nasa ibang harap mo na yung mga tao sa mundo, nagiging mundo ka na rin. Pagdating ng Sunday, ang pagiging Kristiyano, hindi yung pumunta ka sa church, magiging Christian ka. It is a way of life. How you live. Pag-uwi niyo sa bahay, pagpasok niyo sa trabaho, sa paaralan, o saan man kayo pumunta, you are a Christian. Because Christ lives in you. Amen. At kinakailangan ma-reveal siya in and through us. Kaya ginagamit ng Diyos ang mga bagay nito, lahat ng mga nakikita nating kapahabangan sa mundo, calamity, every terror in the world, kahit ano bang halagiman ang nangyayari, para lamang tanggalin niya, to remove the sinful nature in us or from us and to develop Christ's nature in you. Kasi pansinin po ninyo, hindi tayo mababago kapag everything is smooth sailing. For blessing, of course, we are being blessed by God. But then, yung kung walang problema, nababago ba tayo? Lilitaw ba yung totoong ugali natin kung walang problema? Doon lumilitaw. Di po ba? Lahat. Kaya nga ginagamit ng Diyos. Even sickness. God uses sickness in us
ma-destroy niya yung Adamic nature at mapalitan niya ito ng nature ni Kristo. Why? Kasi, pansinin niyo po kapag may sakit ang tao, maninigaw yan. May sakit na nga, galit pa. Kung may sakit ka, manahimik ka na lang, magtiis ka. Magpuri ka sa Diyos! Hallelujah. Hindi yung kapag wala ka sakit, saka mo lang siya pupurihin pag nasa church ka lang. Kahit may sakit ka, magpuri ka! Kahit wala kang pera, magpuri ka! Kahit siniraan ka, magpuri ka! Amen. Hello? Eh, pag nakita mo na yung tao, paano ka magpupuri? Eh, doon ka nga matitest eh. Doon mamamatay yung Adamic mo, Lord. Ang ibig sabihin, kapag nandun pa, buhay ka pa. Buhay na buhay ka pa kapag nakita mo, kumukulo ka sa loob mo, namumula ka pa sa galit. That means your Adamic nature is still alive. So alive. That's why, sa lahat ng paraan na ginagawa ng Diyos, para lamang to destroy the Adamic nature so that the divine nature of Jesus must be revealed in us. Amen. Kaya, kumbaga po, ang ginagawa ng Diyos ay paglilinis para sa pagbabago. Kaya we are being observed and guarded closely that no words of ours would ever begin to describe the attention to detail given to everyone of God's elect. Imagine mo, no? Hindi natin maisip na kung paano tayo binabantayan yung sinabi ko nga kanina. Binabantayan tayo at pinagmamasdan na mabuti ng Diyos na hindi kayang ilarawan ng mga salita ang atensyon sa detalyeng pinibigay sa bawat isa sa mga hinirang niya. Bawat detalya ng ating buhay, bawat kilos, bawat hakbang, bawat pananalita natin, binabantayan niya upang turuan tayo. Amen. Kaya nga, there's nothing that happens by accident or by chance in our life. All things work together for good. It's not all by chance, but it is predestined by God to work for our good. Dahil noon pa man, alam na ng Diyos, bago ba tayo, kung ano man ang iisipin natin, alam na niya. Kung ano man ang sasabihin at gagawin natin, alam na niya. Kasi, He foreknew us. Amen. Kaya kahit yung mga inilalatag na bitag ng kaaway sa atin, alam niya. Kung susuko ka sa tukso, kung magpapatukso ka, alam niya. Pero dahil alam din niya na ayaw mo na sumuway sa Kanya, kung tayo patuloy na mananalangin, tutulungan niya tayo na makaalis mula sa snare of the enemy. Kahit nandun ka na, tutulungan ka pa niya. Hello? Kaya huwag po natin sabihin na nanghina ka lang, kaya ganun do. Hindi po of course lang tayo. May panahon na maghihina ka eh. But then, anong dapat natin gawin? Pray! Lord, tulungan mo ko. Ayaw ko ito. Bakit nawawala na yung apoy sa puso ko? Then tell God. Sabihin mo sa kanya, Lord, I want the fire to come back. Ibalik mo ito, Lord. Then, suddenly as you pray, the Lord will answer. And He comes. Amen. Alam niyo, napaka-faithful po ng Diyos. Kunting bagay lang na paparamdaman mo na parang, Lord, parang wala na yung joy ko. Then suddenly, joy comes. The peace, the love. Gusto ko na naman tumalon. Kasi pag may joy ka, talagang parang ang fountain. Alam mo yung fountain, bumubuduak bigla. Amen. Kaya since knowing na ganun tayo binabantayan at inoobserbahan ng Diyos bawat galaw natin. Because He loves us. Katulad nga ng baby,
Di ba yung bagong panganak, laging tinitingnan ng nanay at tatay. Ganun sila sa baby. Because they love their children. Habang natutulog, pinagmamasdan nila ang kanilang mga anak. Because they love their children. That's why all we can do is focus on the love of the Father. Hallelujah. Mag-focus lamang po tayo sa kanyang pagmamahal sa atin. Tapos na ang lahat pagka na-focus ka na sa pagmamahal ng Diyos. Focus ka lang sa kanyang pag-ibig. Kasi isa sa mga major problems na nakikita natin ngayon na nangyayari, na nakikita natin nagiging problema sa mga tao ngayon yung dahil sa wickedness. Because of the wickedness, they are being affected. Because of the darkness covering the earth, they are being affected. That's why they fret. Ito po yung malaking bagay na magiging problema ng mundo in these coming days of darkness. It's fretting. Diba sabi sa Luke, ihimatayin sa takot ang mga tao sa mga balita na darating na maririnig nilang sunod-sunod na balita. They will fret. But those who belong to God, they are secured in the love of God. Because they have gained Christ. They died to themselves. Namatay sila sa kanilang sarili. Hindi nila inalintana ang mga hirap na kanilang pinagdaanan. Binata nila ang mga pasakit na pinagkaloob ng Diyos na maranasan nila. Nang sa ganon, si Kristo ang ma-develop sa kanilang buhay. The nature of Christ has been developed in them. So, we are not to fret the wickedness in the world. But rather, we must keep trusting the Lord. Amen. And living by the truth of the Word of God. Patuloy pa rin tayong tumayo, tumindig. Be courageous. Be strong in the might of the Lord. Kaya nga ang sabi ng awit, let the weak say, I am strong. And even si Paul, sinabi niya, sa kanyang kahinaan, ang Diyos ang kanyang kalakasan. Kailangan tayong maging mahina upang si Kristo, upang ang Diyos ang maging kalakasan natin. Hindi ko sinasabing mahina na pagkasakahinaan, kundi kailangan natin i-acknowledge we are weak so that God can be our strength. Amen? Kaya, huwag po tayong matakot. Sabi ko nga, much more disorder will come in the world. But be of good cheer. Sabi nga ng ating Panginoon, maganak ka at tumingala ka dahil malapit na siya dumating. Amen. Maranatha. Come, Lord Jesus. Tayo lahat ngayon ay tumayo. Hallelujah. O Maharashtra. Jesus. Let's keep meditating on the Word of God. Focus your mind, your heart. Turn your eyes into the Lord right now. Give everything to Him. Lord, we surrender everything to You. Sukong-suko na po kami. Dahil ang mundo ito ay tunay po na walang mabuti na narito ngayon. Subalit dahil Ikaw ay nasa amin at meron kang pangako mula sa iyong mga salita, out of this chaos, out of all these disorders and calamities, and even wickedness and darkness of the world, dilitaw ang liwanag ng buhay ni Kristo sa bawat anak mo na patuloy na nag-ihintay, naghahanap sa iyong mukha, thirsting for
ang aming maranasan at maramdaman sa oras na ito. Yes, O God. That we hunger and thirst for righteousness. Na sa aming puso, Panginoon, ang dasain natin ay ang iyong kaligtasan, ang buhay mo, ang bawat aspeto ng iyong pagkatao Yes, na aming taglayin. Dakilang Diyos, yes, Lord. muli kaligain mo ang bawat isa sa amin. Yes, Lord. Alam namin, Panginoon, bawat segundo, minuto ng aming buhay ay nakatingin ka sa amin. Yes, Lord. You are carefully, closely observing us. Every detail of our lives. Because you love us. Yes, Lord. Salamat po sa pagmamahal mo. Thank you, Lord. Salamat o Diyos Yes, na napakadakila ng pag-ibig mo, and we receive it fully in us, Lord. Let us receive the love of God so that we can be loved. yes, Let us receive the love of God. Hallelujah. Receive. Hallelujah. Nais mo, Diyos. Walang pagkakantay. Yes, O God. Walang katulad ang iyong katulanian. At nasa iyo, Panginoon. At nais mo rin na ibahagi sa amin. yes, Kami patuloy na nagpapasalamat kung paano mo kami inibig at minahal. Nawa, O Diyos, masuklian namin ito ng tama. yes, Na kami man na tinawag mo bilang nagmamahal sa iyo. Those who loves you, God. Amen. We are being predestined and conformed to the image of our Lord Jesus Christ. Salamat po sa ginawa mo sa buhay namin, O Diyos. Ito po ang pinaka-kayamanan namin. Ang taglayin ka namin, O Diyos. Our greatest treasure is our Lord Jesus Christ. Jesus, amen. At patuloy po ng kayamanan ito ay aming ibahagi sa iba upang ang buhay mo na nasa amin ay hindi lamang ito sa amin mapunta, kundi sa marami pang mga tao na nais mo Yes. na maisama for your divine purpose, O God. That we will be conformed to the image and likeness of our Lord Jesus Christ. Maraming salamat, O Diyos. At lahat ng papuri at pagsamba ay amin pong ibinibigay sa iyo lamang. In Jesus' name we pray.